Oh. Naka-video na tayo dyan, eh. Mga tumatakbo na, oh. Ayan. Mapagpalang araw po ng tanghalian. Happy Lord's Day po. Araw ng Panginoon ngayon. Dumalaw po tayo dito sa tahanan ni Sister Sister Carmen. Ayan. Ako naman po ang kanyang kasama. Ako po mag-share sa kanya ng salita ng Diyos sa Poemen Bible. Ang Biblia ng mga pastor. Ang pangalan ko naman po, Brother Manny Bautista. Ang inyong lingkod, ano? Siya naman si Sister Carmen. Alam niyo po, magbuhat nung magkakilala kami, dinadalaw ko na siya. Kasi po, may sakit po siya. Yung up body niya, may diferensya. Pero itong up body niyang pataas, walang problema. Pero siyempre, meron ka mang sakit o wala ka sakit, kailangan mo ang salita ng Diyos. Kaya malaking bagay po ang napapala ng kagaya namin na nadadala sila ng mabuting balita. Kasi po, unang-una, talagang ang salita ng Diyos, ipinag-utos ng Diyos yan, nadali sa mga tao. May sakit, walang sakit, matanda, hindi matanda, alanganin, bata. Ang utos ng Panginoong Yesus, dalhin po yan sa kanila. Kaya po, bakit po pinadadala sa kanila? Kasi po, lahat naman ng tao nangangailangan ng salita ng Diyos. Ano po, nangangailangan. Kagaya nito sinasabi ni Apostol Pablo, noong panahon niya, unang Korinto, babasahin ko po yan. 9:23, ang sabi ni Pablo, ginagawa ko lang ang lahat ng ito halang-halang sa magandang balita o salita ng Diyos upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Ibig sabihin po, sabi ni Pablo, upang makabahagi ako. Ang totoo niyan, pag ang tao po tinatanggap ang salita ng Diyos sa kanilang tahanan, sila po yung unang pinagpapala ng Diyos. Kumbaga sa gripo, kung bubuksan ng Diyos ang gripo, mas bubuksan ng Diyos ang gripo doon sa mga nakikinig na salita ng Diyos. Sila po yung una tumatanggap ng pagpapala. Kaya sabi ni Pablo, nakikibahagi lang ako. Kung ako si Pablo ngayon, nakikibahagi lang po ako doon sa pagpapala para sa kanila. Kumbaga, halimbawa, bibigyan siya ng Diyos na 10 pagpapala, nakikibahagi lang ako ron. Ganun po ang trabaho ng isang mangangaral. Nakikibahagi lang sa pagpapala nung kagaya nila kasi tinatanggap po nila ang salita ng Diyos. Meron pa nga sinasabi si Jesus kapag ang isang tao pinapapasok ka sa kanyang bahay, meron po nakalagay dito. Tingnan natin, ano? Sa Lucas chapter 10. Pagpasok ninyo sa isang bayan at tinanggap kayo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. 9. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa mga taga roon, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Tuloy natin sa 10. Ngunit pagpasok ninyo sa isang bayan at hindi kayo tinanggap, yun po yung masakit pag hindi ka tinanggap. Pero pag tinanggap ka sa isang bahay, anong nakalagay doon? Anong nakalagay? Sabi dito, basahin natin. Malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Yung tumatanggap pala, sila yung malapit na pinag-aaharian ng Diyos. Kapag hindi tinatanggap, ay, kawawa yun. Kaya siya po, dinadalaw ko siya
Kasi nga po, kailangan niya rin po yung salita ng Diyos. Ngayon, pag nakikinig naman siya, meron pa nakalagay dito ayon kay San Pablo. Basahin ko po ano. Ang sabi rito ni Apostol Pablo, ito, dito sa unang Timoteo 4:6, at habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual mula sa mga salitang pananampalataya at sa mga tunay na aral na sinusunod mo. Sabi ni Pablo, yung isang mangangaral na salita ng Diyos. Ang sabi ni Pablo ay, ito, at habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual. Habang tinuturo ko yung salita ng Diyos, dinudulutan ko rin ang aking sarili ng pagkaing espiritual. Hindi lang po ako, siya man kumakain siya. Ang nagpapakain po ang Diyos. Kaya, dahil dalawa kami, pareho kaming kumakain. Siyempre, pagkain po yun, spiritual, hindi po natin nakikita yon. Hindi kagaya ng kakain ng almusal, may kanin, may itlog, may tuyo, may kape. Ganon din sa tanghali, ganon din sa gabi. Pero yung salita ng Diyos, Espiritu po siya. Ito, sabi ng ating Panginoong Yesus, Juan 6:63, basahin ko po ano. Ang sabi niya, ang mga salitang sinabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, ay Espiritu at ito nagbibigay buhay. Kaya kapag binabanggit po ang salita ng Diyos, ako, siya, dinudulutan namin ang aming buhay ng pagkain espiritual. Dagdag buhay. Life giver. Kumbaga, para madali natin maintindihan, alam niyo po yung cellphone, di ba, may pagmanda yung baterya niya, may 5 yun, ano? Pag isa na lang, malapit ka na malubat. Pag isaksak mo, andar yung 4, magcha-charge yun, di ba? Para lumakas yung baterya. Pero din po sa amin, habang nakikinig kami sa salita ng Diyos, bagamat ako po yung nagdadala, pareho po kami nare-recharge ngayon. Recharge para kaming cellphone na sinacharge. Life giver. Nagbibigay ng buhay ang salita ng Diyos. Yun po ang dulot ng pangaral. Pakikinig naman sa mga nakikinig. Kaya sabi ni Pablo, ano pa nakalagay? Sa 1 Timoteo chapter 4, dito po sa ganito naman na nakalagay. Ang sabi sa 4:16, pakaingatan mo ang iyong sarili at iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo nito, maliligtas ka pati ang nakikinig sa iyo. Yun ang sabi ni Pablo kay Timoteo. Patuloy mong gawin ito. Ano ang patuloy na gawin ito? Yung mangaral ka ng salita ng Diyos. Oh. Kagaya po ni Sister Carmen. Oh. Dahil meron siyang kapasanan, mabuting bagay na dalawin ko siya at dalhan ko siya ng salita ng Diyos. Dahil pinapapasok naman niya salita ng Diyos, ibig sabihin, si Sister Carmen po, maka-Diyos siyang tao. Kasi pag hindi maka-Diyos yan, hindi ako makakapasok dito. Kahit anong gawin ko. Dahil pinapapasok ako, pinatutuloy niya po ang presensya ng Diyos.
Sabi nga sa Biblia, sa 2 o 3 nagtitipon, ako'y naroon sa gitna ninyo. Ibig sabihin, yung presensya ng Diyos ngayon kasama namin. Kasama namin. Ibig sabihin, pagkasama mo ang Diyos, doon po ang pagpapala ng Diyos. Kaya malaking bagay po yung makapaginig kayo ng nangangaral. Tanggapin po ninyo sila sa inyong tahanan sapagkat yun ay magiging paborable sa inyo. Kayo po ang higit na makikinabang. Kaya sabi ni Pablo, nakikibahagi lamang ako. Kumbaga, sa 10, yung isa, kinukuha ni Pablo, yung 9 sa'yo. Nakikibahagi lang siya. Purihin ng Panginoon. Kaya, napaka-importante po. Ano pa nakalagay sabi ni Pablo? Pakaingatan mo yung sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito. Sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka, pati ang nakikinig sa iyo. Yung salitang ligtas ka, sabi ni Pablo, hindi ka na po mapupunta sa apoy ng impyerno. Parang ganito, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Siya boy, siya malakas. Halimbawa lang ito Kung oras pong ito, mamatay siya. Ibig sabihin ni Pablo, siya po ay papuntang langit. Papuntang langit. Ligtas Pag sinabing ligtas, palangit ka. Kung ako'y mamatay ngayon, ganun din po, papunta ako ng langit. Pero, kapag wala kang panahon sa salita ng Diyos, wala kang pakialam. Kasi may mga taong ganyan. Pag namatay, papunta naman ng impyerno yun. Opo, ang Biblia po, specific Kung may langit, may impyerno. Kung may Diyos, may Satanas. Kung may anghel ang Diyos, laksang-laksang anghel, meron din pong anghel si Satanas na yung kanya pong nabiyag ay 1/3 sila. Yung mga anghel sa langit na nagrebelde o lumaban sa Diyos. Sila po yung tinangay ni Satanas dito sa ibabaw ng mundo. Kaya sa lupa po, kung minsan meron kayong magkikita na kung mag-away, nagmumurahan, ayan. Sila po yung mga sinasaliban ng anghel ni Satanas. Isipin nyo, nagmumurahan sila. No, nagpapatayan. Yan. Anghel sila ni Satanas. Lahat ng nandito sa ibabaw ng mundo, tignan niyo po, yung sulat ni Juan. Dito sa unang 1 chapter 2, verse 16. O 15, basahin ko po maginig kayo. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. 16, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay nito, hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Sino naman po ngayon ang may control na sanlibutan? Sabi rito, sa unang 1:5-19, alam natin tayo sa Diyos kahit ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diablo. Yung palang sanlibutan po, nasa ilalim ng kapangyarihan ng diablo. Yung nabubuhay sa ibabaw ng lupa, sa bisyo, sa kalayawan, lahat ng yan, nasa ilalim po sila ni Satanas. Ano pang nakalagay sa Biblia? Dito po sa
Ito po sa Biblia, no? Itong mga buhay sa sanlibutan, yan po yung bisyo. Yan ang tinutukoy, bisyo. Tignan po natin, ano? Meron pa nakasulat dito. Dito, no? Sa 5:6 ng unang Timoteo. Ang sabi ng Biblia ni Pablo, samantalang ang byuda mahilig sa kalaywan, may tuturing ng patay, bagamat siya'y buhay. Yung nabubuhay po sa kalaywan dito sa ibabaw ng mundo, ang sabi ni Pablo, sila ay mga patay na. Pero kayo mga buhay, sabi niya. Opo, buhay sila, gumagalaw, kumikilos, nagtatrabaho. Pero sa Diyos, sa paningin ng Diyos sa kanila, mga patay na po sila. Ano yung ibig sabihin ng patay? Kasi po, ang buhay nila, yung kamunduhan. O, tingnan pa natin si Pablo sa Efeso. Ganito po ang sabi niya. Efeso 2. Ano nakalagay dito? Sa 2:1-2. Nung una patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Oh. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. Yun nga po yung bisyo. Sinunod ninyo, sabi ni Pablo. Dahil sa pagsunod ng tao doon sa bisyo, anong sabi niya? Napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa ipapawid. Ang Espiritu nag-aari sa mga tao ayaw pasakop sa Diyos. Kaya kung ayaw mo sa Diyos, kaibigan, ayaw mo pasakop sa Diyos, ibig sabihin, sa diablo ka. Sa diablo ka. Papunta ka kayo sa apoy ng impyerno. Pero pag gusto mo ang Diyos, sinusunod mo ang Diyos, pagka namatay ka, papunta ka naman ng langit. Tatandaan niyo po yan. Tayong mga tao rito, bakit natin ipinabahagi ang salita ng Diyos? Sapagkat tutos mismo po yan ng ating Panginoong Jesucristo. Ganito po ang nakasulat. Babasahin ko po, ano? Sabi ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad mong araw, yung kanyang mga apostoles, sila Pedro. Ang sabi po dito sa Mateo 28, verse 20. Ang sabi ng Panginoong Yesus ay ito, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Ibig sabihin, sa pangangaral ng mga apostol na sinasabi ng Panginoong Yesus, yung mga tao turuan sumunod. Ano ang kanilang susundin? Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Yung utos pala ng Panginoong Yesus, dapat masunod po yun sa mga tao. Bakit kailangan pong pasunurin pa ang tao sa Diyos? Kasi po, ang tao po ay nagkasala. Makasalanan ng tao. Kaya may pangangaral na gaya nito upang ang mga tao po maturuan, may bahagi sa kanila na abang sila po'y nabubuhay sa ibabaw ng mundo, mas mainam sumunod na lang po sila sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Yan ang nakasulat sa sulat ni Jesus. Sabi niya, Mateo 28:20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat na iniutos ko sa inyo. O, utos, sundin. Ano naman ang pangako? Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng daigdig. So, sasamahan ka pala ng ating Panginoong Yesus hanggang mawasak itong mundo, kaibigan. Sasamahan ka.
ng ating Panginoon Kristo. Tandaan niyo po yan. Pag hindi si Jesus ang sumama sa inyo, merong sasama sa inyo yung mga anghel ni Satanas, yung mga demonyo. Yan. Sila yung sasama sa iyo, kaibigan. Pero mas maganda sa buhay natin, magtiwala na po tayo sa Diyos. Para ang Diyos ay sasamahan po niya tayo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo sa amin. Salamat po. Pagpalain mo po ang mga nakinig ng video ito. Ganun din po ang mga hindi pa. Yung mga ibang nanonood, ipuin mo kanilang mga puso. At ipagkatiwala po sa iyo ang lahat, Panginoon Diyos. Sa ngalan ni Jesus. Amen, amen, amen. God is good all the time. Thank you for watching. God bless us all. Bye. Kami ngayon.